Hello sa inyong lahat! Tara, sabay-sabay nating pakinggan ang isang napakagandang kwento. Isang kwentong nangyari maraming taon na ang nakakalipas. Oh, handa na ba kayo? Kasi aalamin natin ang kwento ng pinakaunang Pasko. Tara na! Okay, simulan na natin. Ang kwento natin ay tungkol sa isang napakaspesyal na hari. Alam nyo, iba siya sa lahat ng haring nakilala ng mundo. At paparating na siya. Isipin nyo to ha, sa langit, sobrang excited yung mga anghel. Lahat sila nag-aabang, punong-puno ng saya. Pero dito sa lupa, naku, parang wala lang. Karamihan ng tao, walang kaalam-alam. Habang nagkakasiyahan sa langit, yung mga leader dito sa mundo, busy sa sarili nilang mga bagay. Hindi nila alam na ang pinakamalaking pangyayari sa buong kasaysayan malapit na palang mangyari. At ito, yung nakakatuwa, yung kanyang kadakilaan parang tinakpan muna. Kasi pinili niyang hindi dumating na may dalang kayamanan o anumang karangayaan. Bakit kaya? Well, para yung mga tao, hindi sa panlabas na anyo niya titingin, kundi sa kagandahan ng katotohanan at, higit sa lahat, sa wagas na pag-ibig. So lumipat tayo ngayon sa kwento ng kanyang mga magulang dito sa lupa. Dito na papasok yung part na walang lugar sa bahay panuluyan. Isang mahaba at talagang mahirap na biyahe papunta sa isang maliit na bayan. Paano ba nagsimula ang lahat? Well, may isang utos mula kay Emperador Cesar Augusto. Ang sabi niya, lahat daw kailangang magpatala. Dahil sa utos na yan, napilitan sina Maria at Jose na iwanang bahay nila sa Nazareth. At grabe, pagkatapos ng sobrang haba at nakakapagod na biyahe, sa wakas, nakarating din sila sa Bethlehem. Pagod na pagod. Sobrang pagod nila galing sa biyahe, kaya ang una nilang ginawa, naghanap agad sila ng lugar na pwedeng tulugan. Inikot nila ang buong bayan, kumatok sa kung saan-saan, umaasa na sana may magpapatuloy sa kanila. Pero nakakalungkot, paulit-ulit pare-pareho ang sagot nila. Pasensya na, wala lang lugar. Puno na lahat. Puno. Isipin nyo na lang yung nararamdaman nila. Yung pag-aalala nila, di ba? Walang kahit isang pinto na bumukas para sa kanila. Pero, dito na magbabago ang lahat. Sa sandaling parang wala ng pag-asa, doon dumating ang himala. Ito na, ang kwento ng sanggol sa sabsaban. Dahil ang tagapagligtas ng buong mundo, isinilang na. Teka, ano nga ba yung sabsaban? Well, isa lang yung simpleng kainan ng mga hayop. Yung box kung saan nilalagay yung pagkain ng mga baka o tupa. At doon sa isang kulungan ng hayop, sa pinakasimpleng lugar na maiisip mo, doon isinilang ang hari ng mga hari. At ito ngayon ang malaking tanong sa kwento natin, di ba? Bakit doon? Bakit sa isang sabsaban ipinanganak ang hari at hindi sa isang napakagandang palasyo? May tatlong napakagandang dahilan kung bakit. Una, para ipakita sa ating lahat na yung mga yaman at karangalan dito sa mundo, hindi yun ang pinakaimportante. Pangalawa, para kahit sino, mayaman ka man o mahirap, maramdaman mong pwedeng-pwede kang lumapit sa kanya. At pangatlo, yung pinakaimportante sa lahat, dahil ang totoong regalo niya para sa mundo ay hindi ginto o pilak, kundi pag-ibig. So paano ngayon nalalaman ng mundo ang tungkol sa pagsilang niya? Simple lang, dahil yung langit hindi na kayang itago ang sobrang gandang balita. Dito na tayo sa kabanata ng awit ng mga anghel. Isipin niyo yung eksena. Gabi, tahimik ang paligid sa isang bukirin sa labas lang ng Bethlehem. May ilang mga simpleng pastol doon. Binabantayan yung mga tupa nila. Malamang nag-uusap-usap sila tungkol sa ipinangakong tagapagligtas. Tapos, bigla na lang, isang sobrang liwanag mula sa langit ang biglang bumalot sa kanila. Yung mismong kaluwalhatian ng Diyos ang nagnining. At sila, grabe, natakot sila ng sobra. Pero may isang anghel na nagsalita. Huwag kayong matakot, sabi ng anghel. Dahil may dala akong magandang balita para sa inyo. Isang balitang magbibigay ng sobrang laking kagalakan. Grabe, ang sarap pakinggan noon, di ba? Yung takot, biglang napalitan ng pag-asa. At binigay ng anghel yung palatandaan para mahanap nila ang tagapagligtas. Sabi niya, ito yung sign ha. Makikita nyo ang isang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Ulitin ko sa gitna ng pagiging simple at ordinaryo, doon siya makikita. Akala mo tapos na? Hindi pa. Kasi pagkatapos magsalita ng isang anghel, bigla na lang napuno yung buong langit, as in, buong langit,
ng napakaraming anghel at lahat sila sabay-sabay na umaawit. At alam niyo kung ano yung kinakanta nila? Isang mensahe para sa buong mundo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at dito sa lupa, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Wow! Yun yung awit, di ba? Puno ng pag-asa, kapayapaan, at walang katapusang saya. Tapos, nawala yung mga anghel. Bumalik yung katahimikan. Ngayon, ano kaya sa tingin niyo ang ginawa ng mga pastol? Dito na natin malalaman ang kagalakan ng mga pastol. Sila, ang mga simpleng pastol, ang naging pinakaunang bisita ng bagong hari. Hindi na sila nag-isip pa. Sabi nila sa isa't isa, "Tara, puntahan natin ang Bethlehem ngayon na." Nagmadali talaga sila. At pagdating nila doon, sa isang sabsaban, nakita nila sina Maria, Jose at yung sanggol. Sakto, tulad na tulad ng sinabi sa kanila ng anghel. Pag-alis nila doon, grabe ang saya nila. At dahil sa sobrang saya, lahat ng makasalubong nila, kinukwentuhan nila tungkol sa lahat ng nakita at narinig nila. Sila ang mga pastol ang naging pinakaunang tagapagbabalita ng Pasko. At dito na natin naiintindihan yung buong punto ng lahat ng ito, di ba? Ang buong kwento pala ay tungkol sa isang regalo. Isang regalo ng pag-ibig, ang pinakamadakilang regalo sa lahat. Kasi yung pagsilang niya sa sabsaban, simula pa lang yun. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para harapin ang mas mabibigat na pagsubok para sa ating lahat. Diyan talaga makikita ang pag-ibig. Yung simpleng sanggol na yon sa sabsaban, siya ang pinakadakilang pruweba ng pagmamahal ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kaya naman, sa pagtatapos ng kwento natin, may iiwan akong tanong para sa iyo. Ngayong Pasko, paano mo naman kaya maibabahagi yung regalo ng pag-ibig na unang ipinakita doon sa sabsaban?